Ginamit ng Iran ang nag-iisa nilang alas, ang kontrol sa kipot ng Hormuz na siyang pinakamalakas na barahan ng kanilang rehimen. Ginamit na nila ang baraha sa matinding paraan. Hindi mapapatawad ang ginawa ng Iran. 3 barko ang inatake, pero nagkamali sila. Agad at matindi ang ganti ng US sa kayabangan ng Iran sa Hormuz. Simulan natin sa pag-atake ng Iran, saka natin pag-usapan ang ganti. Noong Marso 11, iniulat ng The Guardian na 3 barkong pangkalakal ang tinamaan sa kipot ng Hormuz. Isa sa mga barkong ito ang tumanggap ng pinakamatinding tama dahil ang mayurinary na nakarehistro sa Thailand ay tinamaan ng 2 projectile na hindi pa matukoy ang pinagmulan ayon sa mga ulat. Iyan ay magalang na paraan ng pagsabi na inatake ng Iran ang bulk carrier na nagdulot ng sunog sa barko matapos umalis mula sa daungan sa United Arab Emirates. Ang pag-atake nito na naganap may 11 milya na utika sa hilaga ng Oman ay nagtapos sa 4 na araw na katahimikan mula sa mga pag-atake ng Iran sa mga komersyal na barko sa kipot ng Hormuz. Napilitang lumikas ang tripulante ng mayurinary matapos ang pag-atake. Mukhang wala namang nasawi. Ayon sa The Guardian, 20 tripulante ang nailikas ng hukbong dagat ng Oman at 3 ang naiwan bilang maliit na grupo ng tripulante sa nasirang barko habang hinihintay ang susunod na pagsagip. Ang pag-atake ay nagpasimula ng sunod-sunod na insidente kung saan mas maraming di kilalang projektil ang tumama sa mga barko sa paligid ng kipot. Tinamaan ng projektil ang barkong pangkargamento ng Hapon na One Majesty habang naglalayag ito 45 kilometro o 28 milya sa hilagang kanluran ng Ras Al Khaimah sa United Arab Emirates. Mas kaunti ang pinsala ng pag-ataking ito kaysa sa mayurinary dahil bahagya lang nasira sa itaas ng waterline ang barkong Hapones. Malinaw na senyales ito mula sa Iran na seryoso sila sa banta nilang atakihin ang komersyal na barkong dadaan sa kipot ng Hormuz. Tinamaan din ang Star Gwyneth, isang bulk carrier na may bandila ng Marshall Islands, mga 50 kilometro o 30 milya hilagang kanluran ng Dubai. Nagkaroon ng pinsala sa katawan ng barko sa bahagi ng kargamento habang ito ay nakaangkla. Ngunit walang naiulat na nasugatan. Estratehiya ito ng Iran sa digmaan. Ito lang ang meron ng bansa dahil ang kipot ng Hormuz lang ang sandata ng Iran laban sa US at Israel. Nadagdagang 3 pag-atake sa hindi bababa sa 11 na insidente sa kipot ng Hormuz o mga kalapit na lugar mula simula ng digmaan ayon sa Reuters at malinaw na ipinapakita ng Iran ang kanilang layunin sa mga ito. Maghanda kayong tumaas sa $200 kada bariles ang langis dahil sa kaguluhan sa rehiyon na kayo ang sanhi. Malakas na sinabi ni Ibrahim Zolfakhari, tagapagsalita ng natitirang pamunuan ng militar ng Iran. Sa katunayan, ang presyo ng isang bariles ng langis ay umabot na noon sa $120, bagamat ito ay naging matatag sa bandang $70 dahil sa pag-asang maaring matapos na ang digmaan sa Iran sa lalong madaling panahon. Maaring hindi agad dumating ang inaasahang katapusan. Pag-uusapan natin mamaya ang dahilan. Ayon kay Max Afterburner, maaaring may iba pang rason ng Iran sa pag-atake sa mga sibilyang tanker sa kipot. Malinaw itong paghihiganti ng IRGC ng Iran ayon kay Afterburner na tumutukoy sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ang pangalawang militar ng rehimen ng Iran. At ang dahilan kung bakit sila gumaganti ay dahil sa walang tigil na pag-atake na natatanggap nila mula sa militar ng US. Maaring ganon. Pero sa totoo, tukol ito sa Iran na pinalalakas ang tanging bagay na magagamit nila para kumbinsi ng US at Israel na itigil ang malalaking pambobomba sa kanilang teritoryo. Tulad ng binanggit ng Bloomberg, ang estratehiya ng Iran sa kipot ng Hormuz ay nilalayang humantong sa isa sa 2 senaryo na pareho namang makikinabang ang natitirang bahagi ng rehimeng Iranian. Para sa US at Iran, ang ideal na senaryo ay magdulot ang mga pag-ataking ito ng negosasyong pangkapayapaan dahil nais ng US na iwasan ang pressure mula sa halos pagsasara ng daanan ng tubig kung saan dumadaan 20% ng langis ng mundo bawat taon. Ang isa pang senaryo ay magpapatuloy ang kaguluhan na magreresulta sa pagtaas ng presyo na sinasabi ng Iran na mangyayari kapag iniiwasan ng mga komersyal na barko ang kipot at mapipilitang dumaan sa mas mahaba at mas magastos na ruta papunta sa kanilang destinasyon. Ito ang ibig naming sabihin kapag tinawag naming alas ng Iran ang kipot ng Hormuz. Ayon sa Forbes sa isang ika-9 ng Marso na artikulo, tinawag nitong ang estratehiya ng Iran sa kipot ng Hormuz, ang tunay na nuclear option ng bansa. Ilang araw bago ang 3 pag-atake. Ayon sa Forbes, hindi dapat mag-alala ang US sa hindi pa tapos na programang nuklear. Ang tunay na dapat ikabahala at siyang sinusubukan gawin ng Iran ngayon
ay ang paggamit ng Iran sa kipot ng Hormuz bilang estratehiya sa pamamagitan ng paggawa nitong hindi madaanan sa mahabang panahon. Maaring magawa pa nga ito ng Iran. Sa pinakamakipot nitong bahagi, ang kipot ng Hormuz ay humigit kumulang 21 milya ang lapad. Maaring mukhang maluwag yon, pero ayon sa Forbes, hindi naman kumakalat ang trapiko ng mga tanker sa buong daanan ng tubig. Dagdag pa nito, ang trapiko ng mga barko sa kipot ay hindi basta-basta makakapaglaya kung saan nila gusto. Ang kipot ng Hormuz ay may 2 shipping lane na tig 2 milya ang lapad, isa papasok at isa palabas, na pinaghihiwalay ng 2 milyang buffer zone. Dahil dito, ang dati ng maliit na 21 milyang choke points ay lalo pang sumisikip at nagiging 6 na milya na lang, na kayang ipatrol ng mabilis na bangka ng Iran at kayang atakihin ng kanilang mga drone. Pinatunayan ng 3 pag-atake noong ika-11 ng Marso na kayang manggulo ng Iran sa kipot ng Hormuz. Pero may sagot din ng US dito. Hindi pwedeng hindi sagutin ang mga pag-atake ng Iran sa mga komersyal na barko. At ang ganting ginawa ng US ay mabilis, matindi at nagpadala ng mabagsik na mensahe sa militar ng Iran na bawat beses na susubukan nilang gumawa ng kalokohan sa kipot ng Hormuz, siguradong tatamaan sila ng matindi. Nagbabala si Pangulong Donald Trump ng US na may darating na ganti. Noong ika-10 ng Marso, nagbabala siya sa Iran sa Truth Social na huwag gawing patibong ng kamatayan sa mga komersyal na sasakyan ng kipot ng Hormuz. Tinukoy ni Trump ang estratehiya ng Iran na maglagay ng mina at sinabi, kung naglagay sila ng mina sa kipot ng Hormuz at wala kaming natatanggap na ulat na ginagawa nila ito, gusto naming agad nila itong alisin. Kung saan namang dahilan ay may mga minang inilagay at hindi ito agad inalis, ang magiging militar na kahihinatnan para sa Iran ay aabot sa antas na hindi pa kailanman nakita noon. Nag-alok si Trump ng insentibo. Sinabing malaking hakbang ito sa tamang direksyon kung aatras ang Iran sa paglalagay ng mina at hihinto sa pag-atake sa mga barko sa kipot ng Hormuz. Hindi nakinig ang Iran. Ang kanilang pagsuway ay nagdulot ng malaking pinsala sa bansa. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Ngayon na ang tamang oras para mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Kahit may babala, umatake pa rin ang Iran. Hindi man ito napasabog ang komersyal na barko gamit ang mina. Gumamit ito ng projectiles, malamang aerial drone tulad ng Shahid, sa pag-atake sa mga barko. Tinuparan sinabi ni Trump na parusa ang US na yumanig sa rehimeng militar ng Iran. Paano? Sinira ng US ang 16 na barkong naglalagay ng mina ng Iran at iba pang barkong pandagat sa malalakas na pag-atake. Kinumpirma ng US Central Command ang balita noong Marso 11 kung saan ang unang 10 ay iniulat mismo ni Trump 13 minuto lang matapos ang kanyang paunang babala noong Marso 10 laban sa Iran. Ikinagagala kong iulat na sa mga nakaraang oras. Tinamaan at tuluyang winasak natin ang 10 hindi aktibong barkong naglalagay ng mina at marami pang susunod, sabi ni Trump. Sinabi namin sa inyo na agad ang pagganti. Ipinapalagay namin na pagkakatanggap ng US ng balita tungkol sa una sa 3 pag-atake na napag-usapan natin, agad na pinindot ang gatilyo ng daliring nakaabang na. Mararamdaman ng Iran ang sakit dahil nabigo agad ang plano nitong kontrolin ang kipot ng Hormuz gamit ang mga mina. Ang mga barkong hindi aktibo na binanggit ni Trump ay malamang na magiging aktibo na sa lalong madaling panahon. Ngayon, wala na ang mga iyon at 6 pa mula nang mag-anunsyo si Trump. Kung akala ng Iran ito ng pinakamasama, nakakamali sila dahil may mas matindi pa. Higit pa sa pagwasak ng mga barkong naglalagay ng mina, winasak ng US ang buong klase ng barkong pandigma ng Iran bilang tugon sa mga aksyon ng Iran sa kipot ng Hormuz. Ayon kay Afterburner, ito ay buod ng pinsalang tinamo ng hukbong dagat ng Iran. Ibinahagi niya ang video mula sa US Central Command na nagpapakita ng halos oras-oras na sunod-sunod na pag-atake ng US sa iba't ibang lugar at direksyon sa Iran noong Marso 10. Kasama sa mga nawasak sa malawakang pag-atake, ang huling 4 na Shahid Soleimani-class corvettes ng Iran, kaya nabura na ang buong klase ng barkong pandigma sa kanilang fleet. Layunin ng US na maging hindi mahulaan, dynamic at mapagpasya sa mga pag-atake nila. At nagtatagumpay sila. Walang magawa ang Iran. Hindi kayang labanan ng karamihan sa barkong pandigma nito ang lakas militar ng Amerika. Kahit humina ang Iran dahil sa pagiganting atake ng US, may magagamit pa rin itong opsyon sa kipot ng Hormuz. Manatili kayo dahil ipapakita namin ang mga opsyon sa ilang minuto. Pero bago yon, tingnan muna natin ang laki ng mga pag-atake ng US mula simula ng digmaan. Pagkalipas ng pagganti ng Amerika sa mga atake ng Iran sa kipot ng Hormuz, unti-unting lumabas ang mga bilang.
Sabi ng US, mula simula ng Operation Epic Fury noong huling bahagi ng Pebrero, mahigit 5,500 target na ang tinamaan nila, kabilang ang higit 60 barkong pandigma ng Iran. Kailangan linawin. Kapag sinabi ng US na tinamaan nila ang mahigit 5,500 target, hindi ibig sabihin na nagpaputok sila ng 5,500 bomba at misil. Mas marami pang bala ang nagamit, lalo na sa matitibay na target ng Iran, tulad ng underground bunker na kailangang ulit-ulit tamaan bago masira. Makikita natin na maraming precision strikes ang ginawa ng US at daan-daan pang nadagdag matapos baliwalayan ng Iran ang babala ni Trump tungkol sa kipot ng Hormuz. Masama na para sa Iran ang mawalan ng mga barkong naglalagay ng mina. Pinakita ng US sa Iran na sa bawat komersyal na barkong sirain nila gamit ang drone, mas matindi namang winawasak ng US ang mga pangunahing pasilidad at barkong militar ng Iran gamit ang missile at bomba halos kada oras sa iba't ibang lugar. Kapag sinabi nating anumang iba pa, ibig naming sabihin na kayang pumili ng US ng target dahil hindi ito mapipigilan ng Iran. Dapat pag-ingatan ng US na hindi kayang ipagpatuloy ang 5,500 target na tinamaan at mataas na paggamit ng bala sa matagal na panahon. Binanggit ni Preston Stewart ang puntong ito sa pagsusuri niya sa pag-atake ng Iran sa kipot ng Hormuz at matinding ganti ng US. Napansin niya na ang 5,500 target na tinamaan ay katumbas ng humigit kumulang 500 target bawat araw at maaring maging problema ito sa mahabang panahon. Hindi lahat ay kayang gawin ng standoff munitions, ayon kay Stewart, habang tinatalakay ang 500 strike rate kada araw. Dagdag pa niya, magkakaroon tayo ng maraming Tomahawk. Marami tayong mga umaatake. Magkakaroon tayo ng maraming long-range cruise missiles, pero kulang ito para maglunsad ng 500 pag-atake kada araw sa hinaharap. Malaki ang posibilidad na ang US ay lumilipat sa paggamit ng mga guided bombs sa kanilang kampanya ng aerial devastation laban sa Iran, na siyang paraan para mapanatili nila ang nakikita nating ginagawa ngayon sa Iran hanggat kinakailangan upang makamit ang layunin na mapilitang isuko ng Iran ang kanilang leverage sa kipot ng Hormuz. Kailangan talaga ang pagpapatuloy na yon. Kahit pinagbayad na ng US ang Iran dahil sa insidente sa 3 komersyal na barko sa kipot ng Hormuz, mali pa ring isipin na tapos ng sigalot sa daan ng tubig na ito. Mahalaga ang kipot na ito, tulad ng binanggit namin tungkol sa estratehiya ng Iran na itaas ang presyo ng langis hanggang $200 kada bariles. May seryosong banta dito, ayon sa Strauss Center for International National Security and Law, dahil 17 milyong bariles ng langis kada araw ang dumadaan sa kipot na ito. 23% ng global na konsumo. Ang gulpo ay umaasa sa kipot ng Hormuz dahil kakaunti ang pipeline na opsyon. Sa kabuuan, 88% ng langis na umaalis mula sa Golpo ng Persia ay dumadaan sa kipot ng Hormuz. Kaya hindi basta-basta bibitawan ng Iran ang kakayahan nitong kontrolin ang pagdaan sa kipot nang hindi lumalaban ng totohanan. Hindi manggagaling sa malalaking barkong pandigma ng Iran o mga barkong naglalagay ng mina na winasak ng US ang hamon ng Amerika. Sa halip, aasa ang Iran sa nabanggit nating opsyon kanina, ang mabilis na bangkang pandigma. Kahit bumagsak ang barkong pandigma at pumalpak ang paglalagay ng mina, marami pa ring mabilis na bangkang pandigmang Iran na kayang lumapit sa target, magpalipad ng drone o magpakawala ng rocket, at agad umalis bago makaganti ang kalaban. Pagkatapos ipunto ni Berna ito, binanggit niya na ang mga mabilis na bangkang ito ay hindi na kailangang may sakay na tao sa ilang pagkakataon. May maliliit at mabilis na sasakang dagat ng Iran na maaring lagyan ng pampasabog at kontrolin mula sa malayo, tulad ng Sea Drone ng Ukraine na naging epektibo laban sa mga barkong pandigma ng Rusya sa Dagat Itim. Iyan ang ikinababahala ng US na yon, habang pumapasok sila sa bagong estratehiya sa kipot ng Hormuz matapos tanggalin ang mga naglalagay ng mina. Malaki ang epekto ng mga mabilis na bangka. Kahit tinupad ng US ang banta ni Trump na gumante, hindi pa rin nila nabuksan ang kipot ng Hormuz para sa komersyal na kalakal. Hindi pa o hindi man lang malapit sa dami ng pagpapadala na magpapakita na naniniwala ang mga may-ari ng komersyal na barko na makakadaan sila ng walang panganib na tamaan ang kanilang mga barko. At noong Marso 2, isang pares na mga barko, ang Sefer si Vishnu at ang Safira Swiri, na parehong naglalayag sa ilalim ng watawat ng Marshall Islands, ay tinamaan sa mga pag-atake na mas matindi pa kaysa sa 3 nauna nating tinalakay. Pareho silang tinamaan ng hindi kilalang projectile bandang 1:30 ng madaling araw sa baybay ng Iraq at parehong nagliyab. Nailigtas ng awtoridad ang 38 tripulante, ngunit isang namatay ayon sa ulat mula Iraq.
Palaging banta sa kipot ng Hormuz ang mga mabilis na bangka. Paano haharapin ng US ang mga ito mula ngayon? May mahalagang papel ang pagpapatuloy ng pag-atake sa mainland ng Iran gamit ang guided bomb, ayon kay Stewart na ginagawa ng US. Laro ito ng pressure, at mas malakas ang pressure na kayang ibigay ng US kaysa Iran. May tungkulin din ng US na tiyaking ligtas ang mga barkong dumadaan sa kipot ng Hormuz. Iminungkahi ni Bernoy na pagtatalaga ng mga fighter jet na hindi na kailangan sa mismong Iran dahil lumipat na sa aerial bombing ang kampanya. Kung kontrolado natin ang kipot ng Hormuz, kailangan mong may mga fighter jet na nakalipad at nasa ere, kagaya nito, sabi ni Afterburner tungkol sa mga larawan ng fighter jets na kakalabas lang ng US Central Command. Dagdag pa niya, hanggat maaari, dapat marami tayong mga F-22, F-18, F-35 at F-16 sa himpapawid. Binanggit niya ang footage ng F-16 na sumisira ng Shahid drone sa Dubai bilang patunay ng bisa nito. Marahil, ang plano ay panatilihin ang tuloy-tuloy na mga sortie sa ibabaw ng kipot ng Hormuz. Maaring may mga tanker na sinasamahan ng mga fighter jet upang anumang tangkang umatake mula sa himpapawid o dagat ay mapipigilan bago pa ito makapagsagawa ng strike. Isa itong solusyon. Magastos nga lang dahil mas mahal ang mga jet ng Amerika at ang mga armas na ginagamit nila kumpara sa mga drone na ginagamit ng Iran. Gayunpaman, maaaring makakuha ng suporta ang US sa hakbangin ito sa lalong madaling panahon. Ayon sa Times, inanunsyo ng Pransya ang planong magpadala ng record na dami ng barkong pandigma sa kipot ng Hormuz, Dagat Pula at Dagat Mediteraneo. Sabi ni Pangulong Emmanuel Macron, ang puwersa ay binubuo ng 2 helicopter carrier, 8 frigate at ang pangunahing aircraft carrier ng Pransya, ang Charles de Gaulle. Makikipagtulungan ang mga barkong yon sa mga barko ng ibang kaalyado gaya ng US para muling buksan ang kipot ng Hormuz. Baka hindi kailangang mag-isa gawin ng US ang lahat. Dahil sa tulong ng Pransya, mas napalakas ang proteksyon sa mga barkong dumaraan sa kipot ng Hormuz. Posible ang escort, kaya pwedeng magsama ang barkong pandigma at komersyal na barko gamit ang electronic warfare at iba't ibang sandata para sirain ang mabibilis na bangka ng Iran at iba pang projectile. Maaring hindi ito ang perpektong solusyon, pero ang nagagawa nito ay tanggalin ang halos lahat ng natitirang alas ng Iran laban sa US at sa iba pang bahagi ng mundo. Kung layunin ng Iran na gawing $200 kada bariles ang langis, ang pagdating ng mga kaalyado sa kipot ng Hormuz ang sagot dito. At habang dumarating pang mas maraming barkong Pranses, may pagpapatuloy ng US ang pagtutok nito sa paglalagay ng presyon sa rehimen ng Iran sa pamamagitan ng kanilang kampanya ng pambobomba sa mainland. Maaring magdulot ng pagbagsak ng rehimen ng Iran ang presyon na yon na makakaroon ng ripple effect sa buong mundo. Si Vladimir Putin ang tiyak na makakaramdam ng epekto, marahil higit pa sa iba sa labas ng Iran. Ang pagbagsak ng rehimen ng Iran ay papahinto sa ambisyon ni Vladimir Putin sa gitnang silangan. Alamin kung bakit sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show para makakuha ka pa ng mas maraming pangsusuri tungkol sa lahat na nangyayari sa Operation Epic Fury. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.